Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol po sa ano ang layunin ng Diyos para sa lupa. Napakahalaga po nito dahil kung hindi po natin alam kung ano yung layunin ng Diyos sa lupa o para sa lupa, ay hindi natin alam kung ano talaga yung magiging kalagayan po natin sa hinaharap. Kasi marami po ang nagtuturo na kapag namatay ang tao ay pupunta sa langit. Ang sinasabi rin po ng iba na ang lupa ay magugunaw bandang huli, kaya sinasabi nila na ang mga tao ay pupunta lahat sa langit at ang mga masasama ay pupunta naman sa impyerno. Yan po ay mga narinig na po natin o pamilyar na po tayo sa mga ganyang mga katwiran o opinyon ng tao. Bakit po natin nasabing opinyon ng tao? Kasi po may maliwanag na sinasabi ang Biblia tungkol po dito sa ano ba ang layunin ng Diyos para sa lupa. Siyempre, kapag sinabing ano ang layunin ng Diyos para sa lupa, ay kasama na po tayo doon dahil nga alam natin na kung bakit ginawa ng Diyos ang lupa. Di po ba? Kaya kung tatanungin natin ang sarili natin, bakit ginawa ng Diyos ang lupa? Alam natin na ginawa ng Diyos ang lupa para sa tao. Di po ba? Kasi nga, ito ang tirahan natin. Kaya ang unang mag-asawa, sina Adan at Eva, ay hindi nila lang para punuin ang langit. Bakit po natin nasabing sina Adan at Eva ay hindi nila lang para punuin ang langit? Dahil nga po, hindi po yun yung layunin ng Diyos, kundi may mga anghel nang nilalang ang Diyos para manirahan sa langit. Kaya sa halip na isipin po natin yon, tignan po natin kung ano po talaga yung layunin ng Diyos para sa lupa. Kaya sabi dito na inilagay ng Diyos ang unang lalaki sa napakagandang paraiso na tinatawag na Hardin ng Eden. Ito po ay mababasa natin sa Genesis, Kabanata 2, talata 15 hanggang 17. Tapos binigyan ng Diyos si Adan at ang magiging mga supling nito ng pagkakataong mabuhay ng walang hanggan sa lupa. Ayan po yung layunin ng Diyos sa atin, sa ating mga tao. Kaya hindi po niya nilayon na ang tao ay pumunta sa langit pagkapatay, pagka namatay ang isang tao. Kaya ang hardin ng Eden lang ang paraiso noon. Inutusan ang unang mag-asawa na mag-anak para mapuno ang lupa. Na ginawa ito ng Diyos para pangangasiwaan nila ang lupa para maging paraiso ang buong mundo. Yun ang iniutos ng Diyos sa mga tao. Ito po ay mababasa natin sa Genesis, Kabanata 1, talata 28. Kaya yung sinasabing magugunaw po yung mundo ay hindi po kailanman magugunaw ang lupa. Ito ang tirahan ng tao magpakailanman. Sa katunayan po, mababasa po natin sa, kung may Biblia po kayong hawak dyan, sa awit 104, Kabanata 104, talata 5, sabi dito na itinayo niya ang lupa sa matatag na pundasyon. Hindi ito magagalaw sa lugar nito magpakailanman. Yan po yung nakalagay sa Biblia. Kaya yung mga kung may naririnig man po tayo na sinasabi na magugunaw ang mundo, wala pong katotohanan yon dahil nilalang ng Diyos ang lupa, sabi nga dyan na matatag na pundasyon at hindi ito magagalaw, sabi nga sa awit 104 talata 5, di po ba? Ayan, hindi ito magagalaw sa lugar nito magpakailanman. Kaya bakit ngayon hindi paraiso ang lupa? Yun naman ang pangalawang tanong. Kung yung tanong kanina nasagot na po natin na kung bakit ginawa ng Diyos ang lupa, ngayon bakit hindi paraiso ang lupa ngayon? Ano po ba yung nangyari? Dahil nga sinuway ni na Adan at Eva ang Diyos, kaya pinaalis sila sa hardin. Naiwala ang paraiso, at sa ngayon, hindi kaya ng sinumang tao na gawing paraiso muli ang lupa. Kaya mula noon, napuno ng kasamaan ang buong lupa. Ayan po yung nangyari.
Dahil nga nagkasala sina Adan at Eva, sinuway nila ang utos ng Diyos. Kung babasahin po natin sa Genesis Kabanata 3, talata 23 hanggang 24, ganito po ang ating mababasa. Dahil dito, pinalayas siya ng Diyos sa hardin ng Eden para sakahin ng lupa na pinagkunan sa kanya. Pinalayas ng Diyos ang tao at sa silangan ng hardin ng Eden ay naglagay siya ng mga kerubin at ng nagliliyab na espadang patuloy na umiikot. Ginawa niya ito para mabantayan ang daan papunta sa puno ng buhay. Yan, ganyan po yung nangyari. Pero kahit po ganun, nagkasalang tao, sumuko na ba ang Diyos sa pagtupad sa layunin niya para sa mga tao? Baga, hindi na po ba matutuloy yung layunin ng Diyos? Hindi. Dahil walang limitasyon ang kapangyarihan niya. At hindi mabibigo kung ano man yung layunin ng Diyos. Sa katunayan, mababasa po natin sa Isaiah 45:18, ganito po ang ating mababasa. Dahil ito ang sinabi ni Jehovah, ang mailalang ng langit, ang tunay na Diyos, ang gumawa sa lupa, ang mailikha nito na nagpatatag dito, na hindi lumalang nito ng walang dahilan, kundi lumikha nito para tirhan. Ako si Jehovah at wala nang iba pa. Ayan po yung maliwanag na sinasabi po ng Biblia. Kaya ibabalik ng Diyos ang sangkatauhan sa kalagayang nilayo niya para sa kanila sa simula pa lang. Gaya nga po ng mababasa po natin sa Awit Kabanata 37, talata 11. Ganito po yung ating mababasa. Pero ang maaamo ang magmamay-ari ng lupa at mag-uumapaw ang kanilang kaligayahan dahil sa lubos na kapayapaan. Yan, malinaw po yung sinasabi po ng Biblia. At saka sa Awit 37, talata 34, ganito po yung ating mababasa. Umasa ka kay Jehovah at lumakad ka sa kanyang daan, at itataas ka niya at mamanahin mo ang lupa. Kapag nilipol ang masasama, makikita mo iyon. Yan. Kapag daw lumakad tayo sa daan ng Diyos na Jehovah, mamanahin po natin ang lupa. At sabi diyan, kapag nilipol ang masasama, makikita mo iyon. Ayan po yung pangako po ng Diyos na Jehovah na sinasabi ng kanyang salita. Kaya, paano naman po magiging paraiso muli ang lupa? Yan ang katanungan ngayon ng marami rin. Magiging paraiso muli ang lupa sa ilalim ng pamamahala ni Jesus bilang hari. Kaya kung mapapansin nyo yung panalangin, yung modelong panalangin ng Panginoong Jesus na mangyari nawa yung kalooban ng Diyos sa langit at saka dito sa lupa. Yun po yung inaantay natin, yung kaharian ng Diyos. Na ang maghahari ang Panginoong Jesus at saka yung 144,000 na makakasama niya sa langit. Yung mga pinili po yun. Kaya kita natin dito na magiging paraiso ito sa pamamahala ng Panginoong Yesus bilang hari sa isang digmaang tinatawag na Armageddon. Pangungunahan ni Jesus ang mga anghel para puksain ang lahat ng lumalaban sa Diyos. Pagkatapos, ibibilanggo ni Jesus si Satanas sa loob ng 1,000 taon, pero makaliligtas ang bayan ng Diyos dahil gagabayan at poprotektahan sila ni Jesus. Mabubuhay sila magpakailanman sa paraisong lupa. Ayan po ang maliwanag na layunin po ng Diyos. Di po ba napakasayang malaman po niyan? Na may layunin ang Diyos para sa atin, na hindi niya ginawa ang lupa ng walang kabuluhan. Ginawa po niya itong matatag. Sabi po niya, at hindi po ito makikilos. At mananatili po ito magpakailanman. Kaya kung babasahin po natin sa Apokalipsis 20, 1-3, ganito po ang ating mababasa. At nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit, hawak ang susi ng kalaliman at isang malaking kadena. Sinunggaban niya ang dragon, ang orihinal na ahas, ang diablo at Satanas, at iginapos ito sa loob ng 1,000 taon. At inihagis niya ito sa kalaliman at isinara iyon at tinatakan ang pasukan para hindi na ito
mailigaw ang mga bansa hanggang sa matapos ang 1,000 taon, pagkatapos pakakawalan ito ng kaunting panahon. Ayan po yung mangyayari sa pagkatapos po ng Armageddon, na ikukulong si Satanas ng 1,000 taon. Kaya makikita po natin dito sa Apokalipsis Kabanata 21, talata 3 at 4, sinabi rin po dito na pagkatapos, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Tignan mo, ang tolda ng Diyos ay nasa sangkatauhan at maninirahan silang kasama nila at sila ay magiging bayan niya at ang Diyos mismo ay sasa kanila. At papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila at mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati at ang pagiyak at ang kirot. Ang dating mga bagay ay lumipas na." Ayan, mawawala na po yung kamatayan at wala na pong kirot. Yan. Kaya napakaganda po ng pangako ng Diyos sa atin sa hinaharap. Maraming salamat po muli mga kababayan sa patuloy niyo pong pagsubaybay po dito po sa ating channel.